Isang madilim at mapayapang gabi sa inyong lahat, mga kalagim. Muli, ako si Mr. Joan at welcome sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. Dito, pinakikinggan natin ang mga kwentong hindi may paliwanag, mga karnasang susubok sa tapang ng bawat isa. Ang istoryang marinig natin ngayong gabi ay pinadala sa atin ng isang tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Piolo. Isa itong karanasan na nagpabago sa pananaw niya tungkol sa gabi at sa mga nilalang na sinasabing naglalakbay sa dilim. Ito ang kwento ng isang gabi na kailanman ay hindi na nila malilimutan. Ang gabi na hindi na sila makatulog. Ako si Piolo, 26 na taong gulang. Lumaki ako sa Maynila, sanay sa ingay ng syudad, sa mga ilaw na hindi namamatay at sa mga gabi na laging may tao sa labas. Para sa akin, ang mga kwentong tungkol sa aswang, tiktik at iba pang lamang lupa ay mga kwentong pambata lang. Panakot para umuwi ka ng maaga o para matulog ka na. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Para sa akin, kung hindi ko nakikita, hindi totoo. Pero lahat ng yon ay nagbago nung umuwi kami sa probinsya ng lola ko. Para sa kanyang kaarawan, isang maliit na baryo yon sa isang malayong probinsya sa Batangas. Simple lang ang pamumuhay doon. Ang bahay ni lola ay gawa pa sa kahoy, yung tipikal na lumang bahay na mataas ang sahig at malalaki ang mga bintana na gawa sa kapis. Napapaligiran ito ng mga puno at malalawak na bukirin. Payapa, sobrang payapa, na halos nakakabingi ang katahimikan pagsapit ng gabi. Kasama ko noon ang dalawa kong pinsan, si Kim at si Ben. Magkakaedad lang kami, kaya solid ang sama namin. Dahil bakasyon naman, nagplano kami mag-stay doon ng isang linggo. Sa unang 2 gabi, masaya kami. Kwentuhan, inuman ng kaunti at paglalaro ng baraa sa harap ng bahay. Ang tanging marinig mo lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsang-minsang tahol ng mga aso sa di kalayuan. Ang ikatlong gabi, dito nagsimula ang lahat. Gaya ng dati, nasa labas kami ng bahay, nakaupo sa mahabang bangkong kahoy. Kakatapos lang namin maghapunan at nagpapahangin. Mga alas 9 na ng gabi noon. Bigla na lang, yung mga aso sa kapitbahay na kanina ay tahimik lang ay sabay-sabay na nagsimulang mag-alulong. Hindi ito yung normal na tahol. Iba, parang may halong takot. Parang may nakikita silang hindi namin nakikita. Grabe naman, yung mga aso na yan, para silang nakakita ng multo, sabi ni Ben habang nakatingin sa direksyon ng kadiliman. Pero hindi tumigil ang mga aso, lalong lumakas ang pag-alulong nila. At pagkatapos ng ilang minuto, bigla itong napalitan ng sunod-sunod na pag-iyak na parang sinasaktan. At pagkatapos, bigla silang lahat tumahimik, sabay-sabay, napakatahimik. Kahit yung mga kuliglig biglang nawala. Ang tanging narinig na lang namin ay ang sarili naming paghinga. Nagkatingin na kaming tatlo. Okay, ang weird nun, sabi ni Kim na medyo namumutla na. Tara, pasok na tayo. Lumalamig na rin dito, yaya ko. Pagsara namin ng pinto, pakiramdam ko ay may nagbago sa hangin. Pagpasok namin sa sala, napansin naming tulog na si Lola sa kanyang kwarto. Kami na lang ang gising. Nag-set up kami ng higaan sa sahig ng sala. Isang malaking kutsyon kung saan magkakatabi kaming tatlo. Sinubukan namin ibalik yung masayang usapan pero hindi na kaya. Bawat isa sa amin ay palihim na nakikinig sa labas at doon namin narinig ang unang kaluskos. Galing ito sa bubong. Parang may mabigat na naglalakad sa ibabaw ng yero. Ano yun? Pabulong na tanong ni Ben. Baka pusa lang. Maraming pusa dito, sabi ko. Pero kahit ako, hindi kumbinsido. Masyadong mabigat para sa isang pusa. Para itong tunog ng isang taong gumagapang. Sinundan iyon ng isa pang tunog. Isang mahinang kalampag sa bintanang kapis na nasa tabi namin. Napatingin kami doon. Madilim sa labas. Wala kaming makita kundi ang sarili naming refleksyon. Maya-maya, may naamoy kami.
Isang mabahong amoy. Parang pinaghalong bulok na karne at dugo na natuyo sa araw. Sobrang tapang. Nakakasuka. Grabe. Ano yung amoy na yan? Tanong ni Kim. Nakatakip ang ilong. Dito na ako nagsimulang matakot ang totoo. Naalala ko yung kwento ng mga matatanda sa probinsya. Ang tahol ng aso, ang biglaang katahimikan, ang mabahong amoy, at ang kaluskos sa bubong. Guys, naalala nyo yung mga kwento tungkol sa aswang? Pabulong kong sabi. Parehong napatingin sa akin si Kim at Ben. Nanlalaki ang mga mata. Walang gustong magsalita. At doon namin narinig ang pinaka nakakatakot na tunog. Isang tunog na parang galing sa isang ibon. Pero hindi. Mahina lang ito. Pero malinaw. At ang nakakilabot pa, parang paikot-ikot ito sa bahay. Minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan, tapos nasa likod. Sabi nila, kapag malakas ang tunog ng tiktik, malayo pa. Pero pag mahina, ibig sabihin, malapit lang. Bulong ni Ben. Nanginginig ang boses. Ang tunog na naririnig namin ay sobrang hina. Nagtipong kaming tatlo sa gitna ng kutsyon. Halos magkakadikit na kami. Pinatay namin ang ilaw na pagkakaakalang aalis na kung ano man ang nasa labas. Malaking pagkakamali dahil sa dilim. Mas lalong tumalas ang pandinig namin. Narinig namin ang pagkaskas sa dingding na gawa sa kahoy. Sa labas mismo ng sala, kung nasaan kami, parang may matutulis na kuko na dahan-dahang kumakaskas, pataas at pababa. Hindi na kami nakapagsalita sa takot. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Bawat isa ay nagdarasal. Sa isip nila, ang buong bahay ay parang kinulong ng isang presensya na gustong pumasok. Ramdam na ramdam namin. Tumagal iyon ng parang isang oras. Ang pagkaskas, ang natunog at ang mabahong amoy na pumasok sa mga siwang ng bintana. Pagkatapos, biglang tumahimik ulit. Nakahinga kami ng maluwag. Siguro, sumuko na at tumalis, pero mali kami. Yun pala ang pinakamalalang parte bago ang pinakamalakas na bagyo. Dahil pagod at puyat, hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Pero hindi ito yung mahimbing natulog. Para akong nasa pagitan ng gising at panaginip. Nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Sobrang lamig. Yung lamig na tumatagos hanggang sa buto. Idinilat ko ang mga mata ko. Madilim pa rin sa sala. Pero may kaunting liwanag na nanggagaling sa sinag ng buwan sa labas. Nakita kong mahimbing na natutulog ang mga pinsan ko sa tabi ko. Napatingin ako sa paligid. Tahimik. Baka panaginip lang ang lahat. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may maramdaman akong kakaiba. Pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Dahan-dahan kong ginala ang aking mga mata papunta sa pinto ng kwarto ni Lola, papunta sa kusina at pabalik sa direksyon ng isang maliit na kwarto na ginagawang bodega. At doon ko siya nakita, nakatayo sa pintuan ng bodega na bahagyang nakawang. Isang mataas at payat na anino. Mas maitim pa kaysa sa dilim na nakapaligid dito. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Paano ko nalaman? Dahil sa dalawang tuldok na nagliliwanag. Dalawang mata na kulay pula. Parang baga ng apoy. Nakatitig lang ito sa akin. Hindi gumagalaw. Para akong naparalyze. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gisingin ang mga pinsan ko. Gusto kong tumakbo. Pero wala kahit anong parte ng katawan ko ang sumusunod sa utos ng utak ko. Ang kaya ko lang gawin ay titigan pabalik ang mga pulang mata na iyon. Habang nakatitig ako, dahan-dahan itong gumalaw. Sumilip ito sa gilid ng pinto at doon ko nakita ang balangkas ng ulo nito. Mahaba, may mataong sa ilong at ang mga matang iyon ay puno ng gutom. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagkatitigan. Para itong isang walang hanggan. Bawat segundo ay parang isang oras ng purong takot. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Sa wakas, nagkaroon ako ng lakas. Humugot ako ng isang malalim na hininga at sumigaw. Isang sigaw na puno ng lahat ng takot
na nararamdaman ko ng gabing iyon. Biglang nagising sina Kim at Ben na pabalikwas sila sa gulat. "Piolo, anong nangyari?" "Doon, sa pinto!" Sigaw ko habang nanginginig at nakaturo sa bodega. Pagtingin nila, wala na. Nawala na ang anino. Nawala na ang mga pulang mata. Biglang bumukas ang ilaw sa kwarto ni Lola at lumabas siya. "Anong nangyayari dito? Bakit kayo sumisigaw?" Niyakap ko ang lola ko habang umiyak na sa takot. Ikinuwento namin ang lahat mula sa aso hanggang sa anino sa may pinto. Imbis na magulat, tumungo lang si Lola. Kumuha siya ng asin at winisik sa paligid ng mga bintana at pinto. Nagdasal siya ng malakas sa salitang hindi ko maintindihan. Hindi na kami nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Nakaupo lang kaming tatlo sa sala. Nakabukas lahat ng ilaw at nanginginig pa rin. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, sinabi ni Lola na may nilalang talaga sa kanilang lugar na naghahanap ng mabibiktima sa gabi. Hindi na siya nagbigay ng detalye, pero sapat na yung sinabi niya para maniwala kami. Hindi namin tinapos ang 1 linggong bakasyon. Nung araw ding yun, nagpaalam kami at bumalik na sa Maynila. Mula noon, hindi na ako pareho. Hindi na ako makatulog nang hindi nakabukas ang ilaw. Sa tuwing may naririnig akong kuluskos sa gabi, bumabalik ang lahat. Ang imahe ng anino, ang amoy, at higit sa lahat, ang 2 pulang mata na nakatitig sa akin mula sa kadiliman. Yun ang gabi na hindi na kami nakatulog. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na baka isang gabi, paggising ko, makita ko uli siya na nagmamasid mula sa isang madilim na sulok ng aking kwarto. Nakakatindig balibo, hindi ba? Isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubusang naiintindihan. Maraming salamat sa iyo, Piolo, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Kayo mga kalagim, mayroon din ba kayong kwentong tulad nito? Isang gabi na hindi niyo malilimutan? Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim, para hindi mahuli sa mga susunod nating kwento. Pindutin niyo na rin ang notification bell para laging update. At syempre, mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Piolo? Naranasan niyo na rin ba ito? I-share niyo na rin ang episode na ito sa inyong mga kaibigan na mahilig sa katatakutan. Muli, ako si Mr. John na nagsasabing sa bawat katahimikan ng gabi, may mga lihim na naghihintay na marinig. Hanggang sa muli.